Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng ating katawan ay ang hangin. Pero dahil sa pagkasira ng kalikasan, nabahira na ito ng polusyon. Noong 2012, sinukat ng Air Quality Monitoring Station ang mga lugar ng Valenzuela, EDSA at Pasay kung saan naitala ang 230 micrograms ng pollutants na higit sa doble na normal level. Sanhi nito ang mga usok mula sa mga power plants, sasakyan, fumes mula sa mga pintura at hairspray at sa mga landfill. Dahil sa air pollution, lumalaki ang posibilidad ng mga cardiovascular obstructive pulmonary diseases tulad ng chronic bronchitis, asthma at ang pinakamatindi, ang lung cancer. Kaya naman ang pamahalaan kasama ang mga non-government organizations, pinaiigting ang Republic Act 8749 o Clean Air Act of 1999 na nagsasaad na dapat dumaan ang mga sasakyan sa emission testing bago ito marehistro sa Land Transportation Office. Hinihikayat naman ng Department of Energy ang paggamit ng mga alternative fuels katulad ng bioethanol na mula sa sugarcane at molasses. Nariyan din ang biodiesel mula naman sa coconut. Kabilang din sa alternative fuels ang compressed natural gas na mula sa landfill wastewater na hindi nakakadagdag ng carbon sa hangin. Pwede ring gamitin ang liquefied petroleum gas o LPG na ginagamit din natin sa pagluluto. May halo itong odorant na ethyl mercaptan para sa kaligtasan ng mga pasahero at driver. Pati ang kuryente, ginagamit na ng ilang mga tricycle at jeepney ngayon. Huwag nating hayaan na patuloy masira ang ating kalikasan at patuloy na maapektuhan ang ating mga kalusugan. Responsibilidad natin ang pangangalaga sa kalikasan, kaya dapat maging mulat tayo sa teknolohiya na makakasagip sa ating kalikasan.